hangers. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Magandang araw at panahon sa ating lahat. Maaaring ngayong araw na to ay madaling araw sa inyo. Dito sa amin ay tanghali, sa inyo ay gabi. So ano man yan, magabi o maaraw, walang pagkakaiba yan sa Panginoon, sabi ng Book of Psalms. Diba? Walang pagkakaiba ang gabi at araw sa Kanya. Kaya magandang panahon sa ating lahat. Oo, isang malaking pagbati sa lahat ng mga nanonood. At magandang presensya ni Lord ay magkikilo sa buhay natin sa bawat isa. And I believe maraming gagawin si Lord sa buhay natin. At ang pangitain ng daily life sharing is all about doon sa 2 Corinthians 3:2 na ang salita ng Diyos hindi lang nasulat sa tabletang bato, kundi ito'y nasulat sa puso ng tao na nakikita ng lahat at nababasa ng lahat. Iyan ang daily life sharing. Kaya nga marami pong mga taong mga di marunong magbasa ng Bible o di mahilig, ay nako, makakakita sila ng buhay na Bible. Kasi nababasa ito sa bawat buhay ng naniniwala at mananampalataya sa Diyos na humipo sa bawat buhay. Kaya nga purihin ang Panginoon. Hallelujah. Patuloy tayong manalangin. Hallelujah, Panginoon. Sa oras na ito ay iyong niloob na kami, O God, ay iyong pagpalain sa pamagitan ng platform na ito, Lord. Sa pamamagitan ng gawaing ito, Panginoon, ako'y naniniwala na ang sabi mo sa iyong salita sa Luke 19:13 na occupy earth until I come. Kaya Lord, patuloy kang magpakilala sa bawat isa sa amin. Patuloy kang magpahayag sa bawat isa sa amin. Patuloy mong ipakilala ang iyong sarili, Lord, sa aming mga buhay. Pagkat sa piling mo lang matatagpuan ang tunay na kagalakan at tunay na katiyakan. Salamat, Lord, sa buhay mo, Panginoon, na inalay mo sa krus sa Kalbaryo. At dahil sa muli mong pagkabuhay mula sa mga patay, nabuhay din kaming kasama mo, Panginoon. Kaisa mo, Panginoon, nabuhay ang aming patay na pag-asa. Ngayon ay buhay na buhay. Dating nasa dilim, ngayon ay iyong binigyan at dinala sa liwanag, Panginoon. Kaya sabi ng awitin na ito, Lord, hawak mo ang bukas ko, sa piling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man ng sanlibutan, habang buhay hindi ako iiwan. Hawak mo ang bukas ko, sa piling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man ng sanlibutan, habang buhay hindi mo ako iiwan, di pababayaan man. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon, siyang may likha ng kalawakan, tanging tugon sa lahat ng pangangailangan. Panginoon, siyang may likha ng kalawakan, tanging tugon sa lahat ng pangangailangan. Kailan may di nagbago
bukas ko. Sa piling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man ng sanlibutan, habang buhay hindi mo ako iiwan. Hawak mo ang bukas ko. Sa piling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man ng sanlibutan, habang buhay hindi mo ako iiwan, di pababayaan man. Panghahawakan ko mga salita mong totoo. Lalapit ako sa mahabagin mong trono. Isisigaw ko kadakilaan mo. Dahil sa'yo lumaya ako. Hawak mo ang bukas ko. Sa piling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man ng sanlibutan, habang buhay hindi mo ako iiwan, ni pababayaan man. Amen. Praise the Lord. Praise be the name of Jesus. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Alam niyo mga kaabangers, pag sinabing ang tema natin ngayon ay Only Jesus, I do believe yung salitang Only Jesus ay kaya nakuha natin ang temang ito dahil galing ito sa isang buhay na si Jesus lang ang nagpalaya sa kanya. At sabihin ko sa inyo, bakit si Jesus lang ang nagpalaya? Kasi sa 1 John, doon sa John chapter 1, di ba, alam natin, sa John chapter 1 verse 1 to 3, all things were made through Him, and in Him was life. O, di ba? Inilagay ko lang sa paraphrase na ganito kasi para makita nyo na ang design na nilagay ni Lord sa atin ay nilagay ni Lord dahil sa pamamagitan niya. Through Him, di ba? Di ba sabi ng Philippians 4:13, sabi doon, I can do all things through Him. I can do all things through Him because bakit? Sabi doon, hindi sinabing I can do all things through remembering. I can do all things through struggling. Hindi sinabi doon, I can do all things through Him who strengthens me. Yan po ang totoo dyan. Kaya nga, ang lahat ng bagay ay ginawa ng Panginoon dahil sa Kanya. Lahat ng bagay nangyari dahil sa Kanya. Kaya nga sabihin ko sa inyo, ang tunay na nakakilala sa Panginoon, ang isang ebidensya na kinatagpo ng Panginoon ay nagbabago talaga ang buhay. Nagbabago ang buhay, inililipat ng Diyos ang buhay na galing sa madilim na walang alam at walang masulingan. Pinili na lahat, sinikap na ang lahat, pero wala pa rin nagbago. Pero nang dumating ang Panginoong Hesus ay biglang nagbago. Wow, katindi niyan mga kapatid. Kaya nga ang una talagang problema natin, hindi naman yung wala kang pinag-aralan. Ang malaking problema talaga natin na hindi kayang lutasin ang pinag-aralan ay walang iba kundi ang kasalanan. Hindi kayang lutasin yan ng pinag-aralan, ng mga natapos natin, ng mga narating natin.
Kasi kung yan ay nasusukat o nalulutas ng problema ang ating kasalanan sa pamamagitan ng ating pinag-aralan, listen, sana lahat sana ng mga nakatapos, naayos na sana yung problemang yan. At sana nakalakad na talaga dapat ng right living, right doing, right, di ba? Right thinking. Pero hindi talaga kaya. Kaya nga si Jesus, ginawa ng Panginoong Hesus, nag-alay ng buhay niya, nagbigay ng kanyang banal na dugo doon sa krus sa Kalbaryo. Dahil sa kanyang dugo, lahat tayo ay nilinis sa lahat ng ating kasalanan at inayos ang ating lahat ng kasalanan. At yan ang sinabi niya doon sa Galatians 3 verse 13 to 14. Lahat ng sumpa ng namagitan sa atin. Sabi doon, redeem us from the curse of the law. At anong nangyari sa atin? Blessing and favor ang dumating. Kaya nga, piliin natin ang Panginoong Hesus. Piliin natin ang Panginoong Hesus. At kapag pinili natin siya, ang sabi niya, kapag pinili natin siya, siya ay bukas na ikaw ay kanyang pagpapalain. At ang isang pagpapalang ebidensyang ilalagay niya, lilinisin niya ang ating kasalanan na para bagang hindi tayo nagkasala. Diba? Ang galing ng Panginoon. Kaya ngayon mga kaabangers, atin ang i-welcome ang aking makakasama. Kasama ko na to habang buhay. At walang iba kundi ang aking cutie pie and sweetie pie. Hallelujah. Ang aking may bahay, si Pastor May Campoy. Amen. Hello mga ka-daily live sharing. Nako, nasaan ba kayo? Napakaganda ng ating pag-uusapan ngayon. Only Jesus. Si Jesus lamang po talaga. Ang ating programa, Pastor Dong, sa loob ng mahigit 3 taon. Oh, halos 4 na Mahigit 700 plus na po ang ating na-interview. Iba-ibang mga kwento sa loob at labas ng bansa at iba-ibang klase ng kwento ng mga tao. May mga iba-iba din ang mga pinanggalingan ng mga na-interview natin at nakita natin, alam mo Pastor, nitong pandemic, ang nagkaroon talaga ng malalim ng sense of security na sinasabi nilang only Jesus kaya kami nabubuhay ay ang lahat ng tumanggap sa Panginoong Hesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Amen. Kaya sa lahat ng mga nanonood ng ating mga live at ng mga replay ng mga viewers, maraming salamat po. Di man namin kayo nakikita pero alam namin na nandiyan kayo kaisa namin sa ginagawa natin sa programang ito. Amen. At ito ay libre nating ginagawa para mapapurihan at maparangalan ng ating Panginoon. Yes. Ang nakakatuwa, Pastor Dong, ang ating programa ay hindi na tayo ang naghahanap na silang ma-interview natin. Alam mo, Pastor, ang mga nai-interview na natin, sila ang naghahanap para mag-guest sa programa natin. Wow, amen. Wow. Katulad yan, sa Sabado po kami ay nasa Powerhouse Church sa Angeles, Pampanga. Ayun. Angeles ba yun, Ria, or Olonga po? Sa Angeles, Pampanga kami. Yung lahat ng mga naging guests sa daily live sharing, magkita-kita po tayo dyan. Makakasama nyo kami ni Pastor Dong at ng mga ibang nag-host dito sa ating program. Yun, Amen galing. po ba? Salamat sa Diyos. Only Jesus. Yun, Pastor. Excited na ako. Dahil kung kahapon, kinakabahan ako dun sa ating in-interview. At makikita mo, no, dahil may magulang, pero grabe yung galit niya sa tatay niya, no? At nakita natin yung epekto nito. Talagang lahat ng gustong makita, gusto bugbugin eh. Oo nga. Lahat na lang gusto i-rumble, pero at the end of the day, nung dumating si Jesus sa kanyang buhay, nakita natin ngayon siya ay nangangaral ng mabuting balita. Oo, siya ay at hindi- pastor na. Pastor na, may 14 ng simbahan. Wow, talaga naman. Only Jesus. Amen po ba? Amen. Pastor, huwag na nating patagalin. Yun. Mga ka-daily live sharing, andyan ba kayo? I-type nyo nga sa comment box, only Jesus saves. Ayan. I-type nyo sa comment box. Sabi ni Pastor Marieta Quiachon Ramiro sa Isabela,
sa lugar ng mga Ilocano, panalo si Jesus. Amen. 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 Bakit ba nanalo si Jesus sa buhay ninyo? Ayun. Yan. Si Pastor Dong, kaya nanalo si Jesus. Dating abay kapansanan na, pilay na, kuba pa. Tingnan mo naman ang ginawa ng Panginoon sa kanya. Yeah, O, only diba? Jesus. Only Jesus, kaya ko na mahal. Mahal kita maging pilay ka man. Ganon. Hindi ko na nga patatagalin ito. Ako'y gandang-ganda sa nakikita ko sa aking harapan. Ayun. Hello, meron ako nabasa si Catherine Inocencio, Only Jesus Saves. Si Yes. Pastor Ernest Almosara ng Hawaii na nasa Nueva Ecija ngayon. Ayan, hello po, Only Jesus. I-welcome na natin ang lingkod ng Panginoon. Walang iba kung hindi si Carissa Valdez. Siya po ay taga Metro Manila. Yun, Yan. talaga naman. Amen. Hello po. Yun. Good afternoon. Wow. Thank you for having me today sa Daily Life Sharing. Mukhang pastor, ang ganda-ganda ng bisita natin. Salamat. Anong nakikita niyo mga ka-daily life sharing? Alam mo ba, kung alam niyo lang kanina nung ini-interview ko siya, grabing pressure ko. Sabi ko sa anak ko, anak, ay simbuhok ko, mukha ko na bandera. Hindi po. Napakaganda po nating lahat. Ayun. Ang Pag ganda. ganyan naman ang naririnig ko talaga. Alam mo ba, ano daw, karandapan po ng guest, kaganda po ng guest. Hello Ay, mga salamat. kabanger, sabi ni Lichi Bakiran, anak, basahin ko lang yung mga nag-comment ha. Nataranta Opo. sila lahat eh. Sabi ni Lichi Bakiran, nasa Malaysia to. Wow, kaganda, ang ganda, ang ganda. Sobrang Puro ang ganda. Wow, ang lahat na lang. Alam mo ba, mag-4 na taon na ako nag-MC dito. Wala pa ako narinig na sinabi niyo ang ganda ko. Bakit ganon? Nalampasan na naman ako, Pastor! Pastora, sobrang ganda niyo po, Pastora. Sobrang. I love you, Carissa. Dapat araw-araw kitang nai-interview. Ay, nako, maganda daw talaga. Pinaganda ni Jesus. Amen. Malalaman natin mamaya ang kwento niya. Bakit na kaya sinabing only Jesus? Ayun. Oh. Bakit kaya, no? Oo. Oo. Teka nga, kamukha daw ni Rachel Lobanco. Sino ba yon? Inside and out, ang ganda. Ayun. Si Pastora. Ay, nako, Pastor. Oh. May fans na din ako. Yeah. Ang saya-saya. Sabi niya, ay, alam ko naman yung mga nagsasabi ng totoo. Tama na nga nakakabasa sa akin. Sabi ni Aji Inocencio, so pretty. Ayun, Ay. di Thank ba? you. Ayan. Ang sabi ni Pastor Imelda, ngayon lang ba kayo nakakita na maganda? Hindi na tuloy ako nakapag-interview. Sabi ni Pastor Imelda sa Binangonan na tayo sa Taytay, Yeah. ang ganda ng guest po natin, parang artista ng Korean. Hindi ba? Tagalog na Tagalog, artistang Pilipino. Sabi ni Attorney Maricel Buscato Asonio, sana. ang ganda, parang kapatid ko lang po. Yes. Saan yan? Sa Negros Oriental. Oriental. Yan. Tama na nga yung magaganda na yan. Ang Oo. mahalaga, beautiful inside and out. Oh, hallelujah. At ang pinakamaganda, Pastor, yung unang sinabi niya, Ayan. kahilera niya din ako. Yes. Ay, nako. Ang saya-saya. Simula pa lang. Only Jesus. Amen. Kaganda na, may Kristo pa. Imagine Oh, mo yun, sabi ni Chera Bragas from Dubai, Pastora May. Oh, pati yung guest maganda. From Dubai. Hello sa mga taga Dubai, Qatar, Oo. sa USA, nasaan man po kayo. Oo. Pag-usapan na natin ito. Only Jesus. Ano Amen. kaya ang kwento Oo. nito? Sigurado ako, Pastora, Ano pa? kaya only Jesus, mayroon siyang nakatagpo na nagpihit ng buhay niya. Yun, yan ang Kaya tingin lang, ko. Pastor, parang natingin ko ito, walang kwento ito na namulot ng pagkain. Walang kwento ito na, kasi mukhang yayamanin eh. Aha. Yung mga na-interview natin dito, nasugatan ng kamay, nagbukid, Oo, nagbukid. binubuhat ang paa sa bukid. Oo, tapos pinagpala bigla. Parang nakakahiyang magtanong dito, Pastor. Hindi po.
Pastora. Nakahawig daw ni Daniel Quiachon. Oh, yan. Oo, nasa Melbourne ngayon yun. Yan, sige. Ah. Ang ganda, sana single po siya. May mga pogi din tayong bachelors. Oh! Malalaman po natin mamaya. Ay, nako, pinagpalang Sige, bata. malalaman natin mamaya. Sige nga, Ate Carissa Valdez, maaari mo ba kaming bueno manong kwento? Ayan. Bati mo na siya. Bati ka daw muna. Sige. Hello po, ako po si Carissa. Ako po ay purong Pilipina. Meron pong nag-iisip na hindi ako, na may halo ako, pero maniwala po man kayo sa hindi, purong Pilipina po ako. Di lang po halata, medyo minsan nakakalusot po na hindi Pilipina. Hanggang magsalita, kasi nagtatagalog naman po ako ng diretso. At ako po ay nagtatrabaho sa isang ministry. Siguro mamaya pong pag-uusapan. I work sa Wipe Every Tear po. Isa po kaming ministry na nag-rescue ng trafficked women dito po sa Pilipinas. Pero specifically po sa Angeles, Pampanga. So yun pong ginagawa namin at binibigyan po namin sila ng bagong kinabukasan through education. So pinapag-aral po namin sila hanggang makapagtapos ng college. Wow! Educator siya, pastor. Sabi hindi halata po sa sobrang ganda. Kapangpangan ang ama, Bulaken niya ang ina, purong Pilipino. Ayun, talaga. May sumasagot eh. Parang kilala ko to. Wag kang maingay dyan. Wag kang maingay. Maniwala na tayong Pilipina. Kapampangan na ba? Masarap magluto to, pastor? Oo, masarap. Masarap. Sige nga, kwentuhan mo nga kami sa iyong pamilya. Ate Carissa, ilan ba kayong magkakapatid? 8 po kaming magkakapatid. Ako ang 8? pang-7. Uy! Pang-7 sa magkakapatid. 4 po kaming babae, 4 na lalaki. Magkakasunod po yan. 2 boy, 2 girl, 2 boy, 2 girl. Yun po ang namin. Pagkakasunod. Nako, siguro ang taas ng security sa bahay niyo kung lahat kayo ganyan kakaganda. Siguro hindi ito nadadapuan ng lamok. Kaya nga, pastor, tignan mo naman. Meron po, hindi lang kita. Di lang kita. Ikaw mo naman, pastor. Teka nga, ang sabi ni Eileen Inocencio, Harasa, talagang maganda yan kahit noong bata pa. May nagpapanaman. Wala nang Tita ko po yan, kailangan niya po sabihin na maganda. Hello, tita. Ayan, sige nga. Ganda naman. Okay, relax na ka na. Relax na, relax. Teka nga, alam mo ba anak, may na-interview kami rito, 8 magkakapatid. Kapag kumain, ang problema, nag-aagawan ng pagkain eh. Oo. Sa damit naman, hand me down. Sa damit, hand me down. Naranasan mo ba yun, hand me down? Hindi po. Kasi po, talagang nasustentahan po kami maayos ng mga magulang po namin. Never ko po naranasan yung nag-iisip ng kakainin sa sunod. Wow, galing. So, praise God po kasi alam ko po yung naging sitwasyon ng mga ibang kababayan natin, lalo na po nag-work ako sa ministry na tumutulong sa mga kababaihan na lumaki sa hirap. So, ako po, sobrang blessed po ako na may mga magulang po akong nagkaroon ng opportunity opportunity po para matustusan po lahat ng mga pangangailangan namin. Yun. O siguro ito yung mga tumutulong pastora. Pastor, sa wakas, sa mahigit 3 taon nating nag-i-interview, ngayon lang din ako makaka-interview ng walang kahirap-hirap. Kaya kanina sinasabi ko sa'yo kung naiiyak ka o umiyak ka. Yung pala, hindi pala ikaw maiiyak. Talaga naman sobrang pinagpala ka, bata ka. Ay, nako. Parang kanta yun Laki sa layaw, Jeff Rocks. Malalaman niya natin mamaya.
Hindi niya naranasan ng hirap, Pastor. Oo. Mataas din po ba siya? Parang bagay po siya kay Jed. Uy! Sandali mo na, wala mo ng ganyan. Ano daw po ba ang height ninyo? 5'7" po. Matangkad. Matangkad-tangkad. Wow! 5'7". Oh, Nako, 5'7". pinagpala. Sabi ni Jovencio Aguilar sa Melbourne. Melbourne, rich girl si Sis April. Oh. Alam mo kung ano nang pinaglalagay niya, dito lang ako makatanong. Alam mo, Kuya Jovencio, paano bang magtanong sa mga anak ng yayamanin? Paano ba magtanong Lahat- sa mga anak? Anak po tayo ng mayamang Diyos. Ayun! Laga naman. Mas pastor pa sa akin. Ayan. At hindi ng pananampalataya. Wow, pang Miss Universe daw po kayo. Sige nga. Dahil ikinuwento mo na galing kayo sa isang pamilya na Highly Ano? privileged. highly privileged. Oo. Yan. Paano ka ngayon na makaka-relate sa mga taong WW? Ano yun? Walang-wala. Siguro po, although ito po yung pinanggalingan kong pamilya, hindi rin po, Oo. wala rin naman pong perfectong pamilya, di po ba? Yes. Opo. And so for us po, lumaki po ako na hiwalay po yung mga magulang ko. Mm. So lumaki po ako sa poder ng nanay ko. Siyempre po may relationship pa rin po ako sa aking ama na talaga naman po ay napakabuti naman po sa kanyang mga what do you Anak. call this? Role niya as a father. Ngayon po ay wala na po yung ama ko, last year lang po siya umanaw. Siyempre po, ayun na po, naiyak na ako. Pero po, kahit na po ganon, so hindi, maiisip niyo po since childhood, lumaki po talaga ako, namulat na po ako sa mundo na hiwalay na po yung mga magulang ko. Kasi po, hindi po sila kasal nun. At nung nakilala po ng nanay ko ang Panginoong Jesus, naging Kristiyano po siya. Siya po ay humiwalay sa tatay ko. So siya po ay buntis po sa akin nun. So namulat na po ako na hiwalay na po talaga yung mga magulang ko. So kung iisipin niyo po as bilang bata, hindi po siya magandang sitwasyon talaga. Hindi siya ideal situation para palakihin ang isang bata, ang mga anak mo. And syempre ang tawag dito, disenyo ng Panginoon sa isang pamilya ay buo. Merong tatay, may nanay, magkasama, mag-asawa. Yes. At nasa gitna ang Panginoon Diyos sa pag-aasawa na yon. Pero yun nga po yung naging kalakihan ko. So ang Lord po talaga, ang nanay ko po, minake sure niya po talaga na yung kami pong mga kapatid ko, kami po ay lumaki na kilalang Panginoong Jesus. So simula pa po nung pagkabata namin, syempre mga Bible stories, ganyan. Tapos po, dinadala kami sa kids church, sa Sunday school. At para sa akin po, nung nasa Sunday school ako, doon po ako nagkaroon ng first encounter with God nung mga 7 years old po ako. And doon ko po first na experience yung baptism ng Holy Spirit. Wow. Nung 7 years old po ako at napuno po ako ng takot sa Diyos. First time ko po. Parang hindi niyo po ma-imagine na at a 7 young years old? age, Yeah. ang unang revelasyon sa'yo ng Panginoon ay fear of God. And parang may nagkaroon po ako ng revelation from the Lord na parang honor and reverence para sa Kanya at 7 years old. At simula po noon, nagbago po talaga yung takbo ng buhay ko. And I think ginawa po yun ng Lord. Kasi alam niya po na hindi po madali yung magiging circumstance ng buhay na hindi magkasama ang mga magulang. And so talagang, alam niyo po yung set apart. Kumbaga sinet apart na po ako ng Lord since 7 years old. Para maproteksyonan niya po ako at a very young age. So, meron akong isang tanong sa'yo, no?
kung at the very young age, naintindihan mo na yung kapuspusan ng Espiritu Santo, pero nung ikaw anak ay nag-aaral na, ayan, may mga challenges yan di ba? Nung ikaw ay Opo, nag-aaral na in the absence of your father, tapos your mom is present, how do you respond to your classmates, ganyan? Pagkaliwa, tinatanong nila, nasaan ang tatay mo? Nahahandle mo ba yung mga ganong senaryo? Opo naman po, kasi po yung dad ko, never naman po siya naging absent. So, Oh, lagi po wow. siyang nandyan. So, siya po yung provider namin, and lagi po kami rin nagkikita. And so, meron pa rin po talagang connection and relationship in that way. And never po talagang nawala yung tatay ko until the very last of his breath. Lagi po siyang nandyan para mag-provide at mag-protect at magmahal sa amin. So, pag Amen. tinatanong po kami ako ng classmates ko, parang hindi ko po maalala kung if ever na tanong ako, pero Oo. if nabi-bring up lang po, para sa akin kasi parang normal siya. Kasi Yeah. lumaki ako in that way. So, alam ko po na hindi yun yung typical na dapat. Pero, yun po yung nakalakihan ko. So, normal lang po siyang ikwento ko. So, pag kung may magtatanong man, sasabihin ko, ito yung sitwasyon ng pamilya ko, ganyan. Pero di ko siya talaga inisip as a parang kinakahiyan ko or masakit siya, syempre, kasi syempre anyone naman gusto nila na sana buo yung pamilya at maayos yung Opo. pamilya. Pero yun po, parang I didn't feel, siguro growing up, hindi ko po siguro napansin masyado. Feeling ko, akala ko may kulang. Pero dahil every time po talaga na nararamdaman ko parang may kulang, parang pinupunan ko kaagad ng Panginoon. So, yun po yung talaga, parang protection ng Lord sa akin from that point on. Even Ang nasa school galing. po ako. Opo. Ang galing. Ayun. Babasahin ko lang itong comment ni Abram Arthur Mela. The best inheritance you can leave a child is to teach them to know and love Jesus, Master, God, and King. Amen. Pastor Dong, ang ganda, no? Dahil yung mama niya, maagang nakakilala sa Panginoon, she is a strong Christian. Masasabi ko na strong Christian kasi isipin mo, paano niyang nadala yung kanyang mga anak at ang tindi ng kapuspusan ng presensya ng Panginoon sa kanilang buhay. Amen. Sabihin mo nga, Pastor, gaano kahalaga sa isang pamilya na talagang it's either yung father or your mother ang nagtuturo sa mga anak para palakihin sa aral at tuntunin ng Panginoon. O diba, sabi ng salita ng Diyos sa Deuteronomy chapter 6, verse 4 na love God with all your hearts, with all your soul, with all your strength. At yung command niya na ituro ito sa inyong mga anak, yung mga susunod na verses, ituro ito sa inyong mga anak na kung sila'y nakahiga, sila'y nakatayo, sila'y lumalakad, sila'y apat na dimension yun eh. At kapag naituro ito, Pastora, sabi ng Proverbs 16, di ba? Proverbs 22:6 na train up the child. Kapag sila na-train, paglaki nila, di nila makakalimutan yan. Amen. At kaya sinasabi ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 6, sinasabi ng salita ng Diyos doon na dadalhin kayo doon sa syudad na hindi kayo ang nagtayo. Sa verse 11 to the following. At dadalhin ka rin doon sa bahay na punong-puno at sagana. Wow. Sabi ng Diyos yan. At bibigyan ka ng tinatawag na dadalhin ka doon sa isang balon na hindi ikaw naghukay na puno ng tubig. Ganyan ang pangako ng Panginoon dyan. Kaya nga napakahalaga yung sinabi niya may kulang. Mayroong isa doon, Pastora, na hindi talaga kayang punuan na tama yung kanyang title. Kaya pala pinili niya siguro to Only Jesus. Amen. May nag-fill up doon Kaya ang kanyang unang bukang bibigyan na parang may kulang, may hinahanap ako. O diba? May magulang nagturo. Pero yung may katawan, meron pa rin siyang hinahanap kasi si Jesus talaga yun Oo, si Jesus talaga. Salamat sa Diyos, Ate Carissa, dahil ang mama mo at the very young age,
inintroduce sa inyo si Jesus, 7 years old. Kahapon, alam mo ba anak yung na-interview namin, 6 years old. Nakamulatan niya naman yung tatay niya na binubugbog, grabing cruelty. Kaya nung nakita niya yung lola niya, nagpalipat agad siya ng bahay. Samantalang ikaw, you have a beautiful foundation, strong foundation in the Lord. At saka maganda kasi yung mama mo ay naging open siya, wala siyang itinago, which is right. Kasi para bang yung ibang na interview namin ay biglang bulaga. Ito ang kwento. Nabubulaga ka na lang eh. Ha? Meron pa pala kaming mas panganay pa pala sa amin. Parang yung sister-in-law ko, 48 years na nawawala yung tatay nila. Nung nahanap namin sa Indonesia, alam mo ba ang nangyari? Yung tatay niya, kaya pala hindi makita. Yan o, si Dr. May Arizobal Kiatchon, yung nagko-comment. Alam mo ba ang tatay niya, 48 years na nawala? Nagpalit ng nationality, nagpalit ng citizenship, nagpalit ng pangalan. Paano mo nga hanapin? Pero dahil sa kapuspusan ng banal na Espiritu Santo, alam mo, natagpuan namin, yung pala nasa Amerika at may ibang pamilya. Nakita namin, may dalawa siyang kapatid na lalaki. Imaginein mo, ang alam mo, dalawa lang kayong magkapatid. Biglaan na lang magugulat ka, may dalawa pa pala. Samantalang ikaw, hindi kayo nahirapan kasi right there and then, yung transparency, honesty, yung truthfulness, the truth will set us free. Oo. Hallelujah. Kasi yung nanay pastora Oo nga. Nanay pure eh. Tama ang foundation. Purity nung nagsasalita sa buhay ng Amen. nanay. Yan. Talagang Sige. hallelujah. Hindi naman si nanay ang aming ini-interview. Next Anak. time. Version ng anak. Iyan. Wow. Teka, meron akong kasunod na tanong sa iyo, anak. Ang kasunod kong tanong, elementary days muna tayo. Ayan. Achiever ka ba? Siguro po. Hindi po. Actually po, ito po talaga, sinusubukan ko po talaga na hindi makadagdag sa problema ng mga magulang ko. Yun po yung mindset ko noon. Kumbaga, siguro po matatag niyo ko as obedient na daughter. Wala po ako talagang ibang, di po ko talaga pasaway. Siguro, ewan ko paano sabihin ng nanay ko. pero po, susubukan ko po talaga na to do well in school. Lalo po yung school po na pinuntahan ko nung grade school po ako. Halos lahat po doon mga achievers. So parang iisipin niyo po, ito po yung kultura nun sa eskwelahan namin noon. Kung magkaroon ka ng grado na 89, 89, mababa na yun. Kailangan lahat ng grades mo 90 pataas. Wow. So yun po. So yun po yung kultura nung grade school po ako na kailangan magaling ka kasi yung mga kaklase mo magaling tapos ayaw mo maging sa mga magulang mo. Although yung lalo na po yung sa tatay ko, never po siya masyadong tungkol sa grades. Parang siya, sige basta galingan mo lang, parang lalo na po nung bata kami, parang ini-encourage niya lang kami na sige galingan mo lang, do better next time. Siyempre nag-iba yun pag tumatanda, may ibang expectations na. Pero yun po, so nag-school po ako, tapos po pinagsasabay ko rin po kasi noon, nagsasayaw po kasi ako ng ballet dati. So, kaakibat po nung school, meron po akong ballet classes, classical ballet, almost every day po yun. So, nakatulong din po yun sa disiplina, sa hard work, sa perseverance. Tapos po, parang naging outlet ko rin po siguro siya. Kasi yun nga po, with our family situation, hindi siya ideal. So may mga yearnings ka, di ba, na hindi napupunan. And also, human ka rin. And we all need the Lord. But at the same time, I think nagamit ko rin po yung ballet para magkaroon ng self-expression. Para malabas ko yung nararamdaman ko, para makafocus ako sa ibang bagay. And so, yun po basically yung sa grade school ko po. Tapos maliit lang rin po yung eskwelahan namin. Every year may 2 class sections lang na tig 20 students. So maliit lang po talaga. Christian school po siya.
The Learning Tree. Ayan, shout out. Yun po yung school ko nung bata. Okay, ano ang unforgettable experience mo nung elementary? Kahit na nakakahiya o masayang masaya? Sige. Ay, marami po. Ano po, good or bad? Boss. Bahala ka na. Bahala ka. Sige, boss. Bot. Sige. Siguro po, yung sige, start po tayo sa medyo bad. Kasi po sige. nung bata po ako, napansin ko lang din po when I got older. Siguro may kasi feeling ko po nung bata ako, hindi ako napapansin. Parang, KST, kulang sa pansin. Parang, di po ako napapansin. Tapos parang may mga feelings po ako na hindi na-address or na-validate. So, kasama na rin po yun sa sitwasyon namin na ayoko rin pong makadagdag sa problema ng mga magulang ko. So, tinatago ko lang po yung nararamdaman ko. So, pagdating po sa school, lumalabas po siya as minsan, hindi po ako masamang tao, pero nagiging bossy ako. Yan. So, minsan po ako po yung nag-lead kunwari sa mga sayaw-sayawan sa school namin, doon sa class namin. Ako yung leader, so nagiging bossy ako kasi parang feeling ko kailangan lahat ng bagay maayos kasi yun po yung ine-expect ko sa sarili ko na kailangan may pagka-perfectionist, na kailangan lahat ng bagay maayos kasi nga ayaw ko sa parents ko. So, yun din yung ine-expect ko sa ibang tao. So, kailangan maayos, kailangan ganyan. So, minsan may mga bossy moments ako na napapakausap po ako sa teacher kasi may umiiyak po akong kaklase. Ganyan. So, ano naman po ako, mga grade 3, grade 4, bata pa po talaga. So, yun po nalalabas, no, yung mga emosyon ko na hindi ko nalalabas talaga. And then, para naman, masaya naman po yun, di ba, nakakatawa. May isa pa po, for me, nung bata po ako, po talaga, ang highlights ko po sa grade school ko, kasi po yung school ko very, maraming extracurricular activities. So, apart doon sa ballet school, nag-aangklong din po ako. Alam niyo po yun? Yung indigenous instrument, gawa po sa kawayan. Nag-aangklong po ako. Meron pong parang grupo, ensemble po na nag-aangklong. Tsaka po, rin po ako ng school choir. Tapos po may mga play productions po yung school namin na napapasali rin po ako. So, yun po yung mga highlight ko sa school noon, ng grade school. Parang ang dami ko pong ginagawa. Napaka-talented, Pastor. Pastor siya, nag-aral ng ballet. Ikaw? Bali-bali na ako. Baka kaya ka nagkabali-bali, nag-aral ka mag-ballet. Talaga wala ka magawa. Patayan ang tanong mo. Alam mo ba, pangarap ko yan dati. Ay, sa probinsya, wala namang ganyan. Oo, ang laro namin dati, tumbang preso. Pwede talaga. pa po kayo mag-aral. Bali-bali na. Apo na lang siguro, apo na lang. Yan, ang ganda naman. Nako, alam ni Kuya Jovencio Aguilar yung angklong. Ayan po. Yan, maraming nakaka-relate. Ang daming nag-comment kanina, hindi ko na mabasa kasi na-overwhelm ako sa kwento mo. Sabi ni Catherine Inocencio, ang mabait talaga yan, sabi niya. Set apart. Self-propelled. Amen. Di ba? Sa pag-aaral. Yan. Sabi pa ni Jovencio Aguilar, sabi niya, Pastor, good breeding, smart and beautiful inside and out. Ideal woman kasi. Grabe. Kailangan Salamat nito po. ay ideal man. Ang galing nga. Hello, Tita Pasi. Kumusta ka dyan sa Melbourne? Okay, pagtuloy natin ito. Okay. So, ano naman, parang dahil napaka-talented mo, natural, hindi ka ba nagkaroon ng kahirap-hirap man lang
Nung nag-aral ko nung angklung, 'di ba nahirapan mga daliri mo? Nung nag-ballet ka, hindi ka ba naman man lang nagalusan? O naging school choir ka? All around, pastor. Maganda na, may height pa, all around pa. Saan ka pa? Ano po, siguro po sa ballet, kasi ano yun mas, yun po talaga 10 taon po ako nag-ballet nun eh. From Oh. 7 years old hanggang mga 17 years old ako. Tsaka ano po yun, parte na po yun ng buhay ko, hindi po ako tumigil Oh. talaga. So ano po, mahirap po kasi talaga ang ballet, pero mabuti po Oo. pag nagsisimula ng childhood kasi masakit po Oo. siya sa katawan. So 'pag Oo. bilang bata medyo mas flexible pa, Oo. nakukulma pa po yung katawan. So ano, Mm. nabi-build niyo pa po yung muscles, yung flexibility. Pero nung bata talaga mahirap siya kasi disiplina. Kasi Mm. 'pag sinabi ng teacher mo tumayo ka ng maayos, kailangan nakatayo ka ng maayos. Kundi Mm. aayusin ka talaga nila ng ano, pisikalan. Hindi in a bad way, pero parang ano siya talaga, disiplina po tapos masakit po siya sa katawan. Kailangan Mm. pipilitin mo. Meron pong tawag sa ballet na point shoes, para po siyang yung sapatos po na nakasayaw po kayo sa Oo, oo. toes Mm. niyo. Oh. Mm. Nagganon po ako for ano, how many years. So, even with that po, namamatay po yung kuko ko, nagkakakalyo po Ah, yung paa ko. Pero kailangan Oh. kailangan gawin. nakangiti ka lang. Oh. Oo. Ang joke ko po nun, sa amin po magkakaklase sa ballet. Kasi kailangan, ang isa pong trabaho ng isang ballerina or ballet dancer is kailangan mo gawin yung mahihirap na bagay, pero kailangan ipakita mo sa audience na hindi siya mahirap. So, Oh. ang kahit na nasasaktan ka, nakangiti Oh. ka lang. So sinasabi po namin nun 'pag sumasayaw kaming naka-point shoes, sabi Opo. namin, "Masakit, masakit, masakit." Oh. Gano'n lang kami. Kasi po yung pala patay na yung kuko namin or may kalyo na yung paa. Gano'n Ay, po naku. talaga sa ballet. Tapos, yun po yung hirap. Yung sa angklung po tsaka sa wire, hindi ko po makukumpara kasi ano po, Mm. eh, physical na hirap po talaga and mental po na hirap Mm. yung sa ballet. Yun Mm. po. Naku, Mm. Pastor Dong, matindi yung physical training, voice lesson. Oh, 'di ba? Manganganta pa, Hmm. mananayaw pa, manunugtog pa. May kakilala akong ganyan, kumpleto din siya. Mamaya na lang natin pag-usapan. Wala din. Pastora, Ano po ba? yan naman yun oh, yun ang picture Ayan pastora po oh, yun. yung point shoes. Oo. Ayaw ko niyan. Naku po. Para at saka yan, hindi na ako kayang buhatin. At saka pastora, Ano po? Romans chapter 5 verse 3 naman Ah. din yan. Mm. Oh, sabi niya kanina kailangan naming ngumiti. Mm. O 'di ba kahit nasasaktan. Mm. Ang salita ng Mm. Diyos nagsasabi, nagagalak kami sa aming mga pagtitiis. Yun. Kasi sa aming mga pagtitiis, ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. Ayun. At sa pagtitiyaga, nagbubunga ng proven karakter. Wow. Proven karakter. Mm. At yung proven karakter na yon ay magbubunga ng pag-asa at ang pag-asa magbubunga ng tagumpay. Hallelujah. Nako mga ka-daily life sharing, dalhin ang lahat ng mga bata sa Children's Church. Oo nga. Dahil tignan niyo po, 7 years old na encounter niya ang Diyos. Napuspos siya ng banal na Espiritu Grabe, Santo. no? At nakita mo yung kanyang training. Hindi siya na training na nahirapan dahil walang pagkain. Oo. Hindi siya nag-training na nahirapan na nagbuhat. Oo. Hindi siya nag-training na nahirapan na Nagtanim, nabugbog, nagtanim. nagtanim. Walang ganon. O highly privileged. Ang training niya naman ay physical. Oo. Sabi ni Hada sa kampoy ko, bagay po kayo ng kuya ko. Complementing ang skill, pati education background. Oo, sandali nga. Tuloy nga natin ang ating interview. Ngayon anak, pagdating mo ng high school, yung training mo ng elementary, dala-dala mo ba hanggang high school? Lalo na yung self-imposed discipline. Yun ang matindi. Oo. Yes. Opo, pinagpatuloy ko po yun. Kailangan 'di ba? Kasi kailangan, yun po yung mindset ko po talaga. Yun nga po, yung patuloy pong nasa mindset ko po noon
was ayokong dumagdag sa magiging problema ng mga magulang ko. So sabi ko, Yun ang matindi. kailangan kailangan maayos ako sa school, ganyan. So pagdating ko po ng school, parang gusto ko po talaga medyo may pagka-active. So nagbabalay pa rin po ako noon. Pero po sumali po ako ng student governing board ng school ko. Tapos po nag-join din po ako ng mga usherette. Nag-join ako ng debate club. Lahat na po. Nag-join po ako ng contemporary dance club. Wow, talaga. Tapos po, yun po yung ko talaga. Parang, I think, di ko po alam, pero parang I had this feeling na kailangan may ginagawa ako para ma-develop ko yung sarili ko. And siguro, encouragement din ng parents, 'di ba? Parang kung kaya mo or kung gusto mo, ba't hindi mo gawin? Kasi it will magde-develop siya ng character, makakabuti sa atin, 'di ba? Mismo nga po yung share nga po ni Pastor Dong kanina na yung mismong sa Bali nga po, sobrang laki na po ng impact noon sa buhay ko about discipline, about perseverance. Yun ang And matindi. even po yung even in perseverance na even in pain, Yeah. you're gonna go through it kasi alam mong merong mabuti at the end. So yun po talaga. So up to high school, ganun rin po. Yun din po yung parang in-implement ko rin po sa sarili ko. Amen. Alam mo, Pastora, Grabe. ang nakita ko dito, yung iba ba na hindi naman siya natuto doon sa kawalan. Oo. Kasi siya nandoon sa lugar ng kaginhawaan. Kasi sabi niya kanina, Abundance. oo, More than enough. na highly privileged siya. Pero yung pagkakaroon niya sa gitna ng ginhawa, may isang area sa buhay niya na develop internally. Amen. Yun ang isa sa napakahalaga. Ito ang problema kasi yung iba, wala na nga, di pa na-develop. Yun nga. Wala na nga, nagwala lalo. Oo, nagwala. Ito nga, meron. Lalong nagka-meron. Ayan ang matindi Pastor, dyan. gusto ko lang magpanawagan Okay, ano? Pakinggan ninyo mabuti to, mga anak, kasi lahat ng mga magulang, i-replay nyo talaga to. Alam mo, meron siyang paulit-ulit na sinasabi, gustong-gusto ko. Alam mo kung ano? Ayaw dumagdag sa problema ng magulang. Yun ang matindi doon Meron na, ayaw pang dumagdag sa problema ng magulang. Ikaw, wala ka na nga, nagdagdag ka pa ng maraming problema ha? Tularan natin ito. Tama sinasabi, ideal nga ito. Oo, yung kawalan, hindi problema Pastor, pag sinabi mong ayaw dumagdag sa problema ng magulang, ang ibinibigay sa magulang karangalan. Oo, Hindi kahihiyan. Nagpapainit ng ulo talaga itong mga sa ulo na to. Tularan natin ito. Nako, alam mo ba, habang ako'y nakikinig sa iyo, nakikita ko yung pain na sinasabi mo, yung hirap. Yung panganay naming anak nung nag-aaral sa Malaysia, alam mo ba na yung daliri niya talagang, ano ba yung blister daw ba yun? Tapos yung naggaganyan, ang galing mag-drums nun Sabi niya, tapos yung paglalakad niya, binubuhat niya yung mga gamit niya, lalo na nag-aaral siya sa Amerika. Snow, ang tinding, 25 minutes naglalakad, papunta ng school, etc., etc. Grabing hirap. Pero talaga, sa self-discipline, may nahuhubog. Hallelujah. Gusto ko rin po pala i-honor yung parents ko kasi po even yung tungkol po doon sa yung pinag-usapan po natin yung lumaki po ako ng nakahain po sa akin lahat talaga, wala po akong iniisip. Even in that po, lumaki po ako na tinuruan po kami ng mga magulang namin na maging compassionate and generous to others. So, yung nanay ko po nakikita kong nagme-missions, nakikita ko pong tumutulong sa mga na-abuse ng mga bata, mga na-neglect na mga bata. Tapos po nung bata po ako, mga 8-9 years old, ito po yung isa sa mga paborito ko pong memory ko sa tatay ko. Na nung bata po ako, mahilig po kasi magkwento yung tatay ko ng mga stories tungkol sa buhay niya, tsaka gumagawa-gawa siya ng kwento, ganyan, para magturo ng aral. Ang sabi niya po sa akin noon, nung bata ako,
na ano po, nagkwento po siya sa akin about isang bata nagbebenta ng sampagita. At naglalakad po yung batang ito at nagugutom siya, may nadaanan siyang bakery. Tapos tiningnan niya po yung bakery, titingnan niya po yung mga tinapay at gutom na gutom siya. Mhm. Yung anak daw po ng may-ari ng bakery, nakita niya yung batang ito. At ang ginawa niya, kumuha siya ng isang tinapay at hinabol yung batang nagbebenta ng sampagita. At Oh. sabi binigay po nung may anak ng may-ari ng bakery ng tinapay yung batang nagbebenta ng sampagita. Tapos nagpasalamat po yung bata, sabi niya kasi may pamilya pa daw siya, na mga magulang niya tsaka mga kapatid niya na hindi pa kumakain. Tapos binigay po ng batang ito yung tinapay sa kanila. Ang sabi po sa akin ng tatay ko, no, Carissa, kung ikaw ay may kakayahan na tumulong ka. Wow. Kasi hindi mo alam ang kwento ng mga tao sa paligid mo. So ever since po nung bata kami, nakikita ko po yung tatay ko at nagtuturo po sila sa amin about generosity and compassion. And nakikita ko po rin yun sa buhay ng nanay at tatay ko na pinapakita po nila yung generosity and compassion. Yung nanay ko po ay nakikinig siya. Isa po sa mga ina-admire ko sa nanay ko is kahit nawala na siya, ibibigay niya pa po sa ibang tao. Wow. Yun po. So, ano rin sa mga magulang ko kasi yun po yung nakita kong mga nilive out nila. Hindi lang po nila sinabi sa akin, kundi isinabuhay nila yung tinuturo nila sa aming magkakapatid. Hallelujah. Nakakaiyak, Anak, Pastor. Anak, Naiyak din po ako. Nakakaiyak. anak Catherine, maganda ka. Talagang abot-abot na pagpapalang darating lalo sa iyo. Nakakaiyak. Isipin mo kung si Pastor Dong naranasan niyang mamalimos sa Luneta. Naranasan niya kung nakatagpo sila ng mga katulad nyo. Kaso hindi. Nilalait sila nun. Sabi pa kila Pastor, sindikato daw sila. Grabe, ano, Pastor? Meron Oo. talagang mga taong ganito na talagang ang puso. May built-in. Oo, may Nilagay ni Lord sa compassionate. kanila. May malalim yung kaya Grabe. handa ka lalo ka talagang pagpapalain. Talagang mga magulang, magpakamagulang tayo. Sabi ni Sister Rose Socias dito, Pastora. Ano po? Sabi niya dito, sana Nawala. Sana ganyan lahat ng mga anak. Wow, ang sarap ng feeling ng mga magulang. Alam mo ba, anak, ito, kapitan ng barko din ng asawa. Educator yan si Dr. Rose Socias. Mga doktor sila. Nako, talaga. Salamat. Naiiyak din po ako. Salamat, Pastor Dong. Naiiyak din ako. We are best model. Ay, naiiyak talaga ako. Salamat po talaga sa inyo mga magulang. Hallelujah. Hindi nagkamali o nagkamali man sa simula pero naitama ang lahat ng pagkakamali. Oo, kasi hindi rin garantiya, Pastora, nagsimula ng tama, matatapos ng mali. Oo. Matatapos ng tama. Kasi sa Bible, nag-umpisa ng tama si Solomon. Pero nauwi sa mali ang dulo. O, di ba? Imagine Si Samson. Nagsimula din yun ng tama, ihinandog, Oo. nauwi sa mali, pero naitama ang pagkakamali. Yun. Yan. Sabi ni Maria Priscilla Eugenio, much relate, same character ng parents ko, kaya I am proud of my parents. Oo. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Anak, high school pa lang yung luha ko, masakit ng ulo ko Ituloy natin ang kwentuhan. Nung high school ka, puro ba pagdidisiplina? Teka nga, basahin ko nga may nag-comment, magandang comment Naiiyak ako sa part na ito. You have bear. So blessed having a parents like them. How I wish na experience ko rin na lumaking may magulang. Tingnan mo. Maraming nangangarap na lumaking may magulang. Si Pastor Dong may magulang kaya lang naghiwalay. 8 din sila anak, 8. Yung tatay niya nag+5. Mabigat doon. Kaya they ended up begging. Talagang salamat sa Diyos sa buhay ninyo. Okay, huwag na natin yung pag-usapan. Puro ka lang ba aral? Sa ganda mo yan, baka naman sandali nga. Puro ka lang ba bale-bale? Wala bang, baka naman elementary ka pa, anak, may nanliligaw na sa'yo o baka naman may nagkagusto na sa'yo. Nay, hayaan mo naman na magkwentuhan mo na kami tungkol sa pag-ibig. Sa class. Real life, real talk, real life talk. Ano po,
alam po ng mom ko yan lahat. Wala po talaga akong other na ginagawa. Nung high school po ako, aral lang po, tsaka ballet. Tapos po nagpupunta akong youth service sa church. Yun po Oh, yung parang barkada-barkada. And ganun then lang. nagsasayaw po sa church. Tapos po yung tungkol po sa mga MU, walang boys. ganun. MU, walang ganun, Wala MU. po eh. Wala. Kasi po Walang maagang umibig. may mga crush pero wala pong nangyari talaga. Kasi po nung grade school po ako, mga grade 5. Oh. And suggestion ko po to sa lahat po kung may mga young women po na nandyan nakikinig Maganda or yan, actually. teenagers, ganyan. Ah. Ang ko po talaga, nung grade 5 po ako, pinag-pray ko po talaga sa Lord na, Lord, I pray that my first boyfriend will be my husband na. Oh. Na yun na yun. And so, since grade 5 po ako, never po ako nagkaroon ng manliligaw. Never po ako nag-date. Wala pong umamin ng feelings sa akin. Never ako nagka-boyfriend. So talagang, hidden ng Lord. Talagang, kung sino yung dapat na lalaki sa akin, tsaka lang niya ako ilalabas. And so, yun po yung nangyari. And hindi po siya madali. Kasi po, Siyempre, ako po ay magte-29 na in a few weeks. And so, nung mga college po ako, kasi rule din po yan sa pamilya namin na bawal mag-boyfriend or ganyan until after mag-graduate. So, in-apply ko rin po yun sa sarili ko, hindi lang po from my parents, no? Nung pag-graduate na po ako ng college, sabi ko, Lord, walang nagpaparamdam sa akin. Masyado mo na magsineryoso yung prayer ko. Lord, masyado na magseryoso yan. Tapos po, so, kasi po nakakaano rin po yun eh, nakaka-test po ng what do you call this? Self-esteem. Yes. Kasi Tama. iniisip mo, anong mali sa akin, ganyan. Anong bakit kulang sa wala, akin? Anong kulang, and then, so eventually, the Lord talaga, kailangan po talaga ako upuan ng Lord at sabihin sa akin na, Carissa, tinatago talaga kita. And kung sino man yung karapat-dapat sa'yo, tsaka lang kita ibibigay sa kanya. Pero hindi ka naka-display for everyone. Kumbaga nakatago ka sa loob, nakatago ka sa likod. Hindi dahil ikinahihiya kita or hindi ka worthy. Pero dahil worthy ka, hindi kita dinidisplay para lahat ng tao makakita sa'yo. Dapat kung sino lang ang lalapit sa akin para hanapin mismo kung sino ka, tsaka lang kita ilalabas. Yun po ang sabi sa akin. Ngayon lang ako nakarinig, may ganito pa palang kwento. Set apart, Pastora. Nako, sabi ni Pastor Walter, kailangan po talagang mag-ingat. Be careful what you've prayed for. Totoo po yan. Sabi po ni Abi Abogado, ito ang maganda, ang apelyido dito, Abogado na, De La Cruz pa. Abogado na, may cruz pa. Hindi halatang may 29. Hindi po halata. Hindi Wow, halata, pinagpala. bata-bata, tingnan. Thank you. Praise God. Nasira yung aming MU sa'yo. Alam mo ba, dito sa daily life sharing, araw-araw, ang inaabangan dito, MU eh. Maagang umibig, matagal umibig, madaming iniibig. Ito, maghintay umibig. Sira lahat sila. May MU din siya, maghintay umibig. Ayun, maghintay. Yes, maghintay. Maghintay ka lang. Kaya ng 29 na siya, maghintay pa rin. Kailan ang birthday mo? We invite ourselves. December 14 po. December 14. Sige, we invite ourselves. Ang ganda siguro sa personal nito. Siguro nakatingala ako ganun papa, no? 5'7", Pastora, kasing tangkad ng aking kapatid. Oo nga, yung flight stewardess Ay, sa supervisor sa Qatar Airlines. Yan. Okay, ituloy natin. Nabanggit mo college. Saan ka nag-aral? Sa De La Salle University po sa Manila. Doon po kami Ano pong kurso? Organizational communication po ang kinuha ko. Oh, may ganun palang kurso? Opo, parang
Ang Lasal lang po ata tsaka sa pagkakaalam ko lang po, Lasal tsaka UP Manila po ang meron. Di ko lang Oh. po sigurado sa ibang mga university. Hmm. Ang galing. Teka nga, may gusto lang akong basahin, anak, para tayo lalong sumaya. Sabi ni Ana Inocencio, maganda talaga yan. Alam mo, parang sa sobrang ganda nito, walang gustong lumapit kahit langaw. Hindi talaga sa'yo makakalapit ang langaw. Pag ang langaw lumapit sa'yo, hindi makakadikit. Aba, pinagpala ng Diyos eh. Oh. Ang Diyos ang nag-iingat dyan. Oo. Marami namang magaganda dyan, hindi iniingatan ng sarili. Ito, Diyos nag-iingat dito eh. Oh. Meron akong gustong basahin. Asa na ba yung nilagay ni Kuya Jovencio Aguilar? Ah. Magandang mag-comment yan, si Kuya Jovencio Ayun, Aguilar. yun, Obencio Aguilar. Artistahin din Ayan, yan eh. sabi niya, good, Ano sabi niya? good bread. Nabasa to kanina. Nabasa ko na yan. Good breed na yan. Mamaya na ulit. Ano po ang favorite food ninyo? Magdadala po kami. Hindi anak, mahirap dalhan ng pagkain Kapampangan. Masarap sila mag Tayo makikikain. Ang sarap po nun. Sabi ni Eileen Inocencio Harasa, Dean's Lister and Scholar po yan sa De La Salle. Wow, grabe. Sige nga anak, ikwento mo, ano yung organizational communication na course mo? Ano po siya, basically tinuturuan po kami kung paano mag-internal communication, so sa loob ng isang organisasyon, tsaka external communication, so sa panlabas ng organisasyon. Tinuturuan po kami tungkol sa mga structure ng organization, paano tumatakbo ito, at ano yung mga different na mga proseso o mga tools na pwedeng gamitin para magandang maging flow ng communication sa loob at sa panlabas ng organization. Yun po yung gist niya. So, apart from tinuturuan kami tungkol sa structure ng organization, paano magpatakbo ng ganito, tinuturuan din po kami tungkol sa photography, videography, public relations, tinuturuan po kami mag-events management, what do you call this, press release, ganyan. So, marami pong tinuturo sa amin talaga. Ethics in communication, ganun po. Mga theories tungkol sa organizations tsaka sa communication, ganun po. Malawak pala ang scope niyan. Opo, malawak po siya. Yung anak naming pangalawa, si Das Campoy, nag-aral dyan sa Benil Digital Filming. Okay po. Oo. Kaya nagtataka ako, kakaiba yung course mo. Sabi ni Rico Kalangyan, sana yan. darating. Bishop ba to? Bishop Rico. Hello, Bishop Rico. Sana darating na ang para sa iyo para magpakarami ka ng lahi. Kunti na lang kanya na naghihintay sa kalooban ng Panginoon. Bishop, sandali lang po, dahan-dahan, nakakaiyak. Ang kailangan po kausapin dito si Lord eh. Endangered species pala. Si Lord ang nag-iingat eh. Konti na lang. Oo. Oo. Sabi ni Kuya Jovencio Aguilar, I would love to meet you, a fellow artist. Wow, Ayan. ganun. Ito naman si Kuya Jovencio Aguilar, sa Japan niya naman nakilala ang Panginoon. Yun. Ang ganda din ang kanyang patoto. Excited dito pag MU kasi ang MU nito, maraming umibig. Love you, Kuya Jovencio. Okay. So, ito bang kurso na tinapos mo may kinalaman sa trabahong napasukan mo? Opo, kasi actually po, iba po talaga yung gusto kong kurso. Gusto ko talaga mag-communication arts. So gusto ko sana mag-media, ganyan, mag-news, ganyan. Pero po, parang lagi po akong dinadala ng Lord sa organizational communication. Tapos po, medyo mahirap po actually nung time na yon kasi medyo nahihirapan po ako nun sa kurso ko. So gusto ko na po sana umalis maglipat ng kurso, pero dinirekta pa rin ako ng Lord sa Orgcom. Tapos sabi ko po sa Lord, 2 beses na po ako nagsubok na umalis sa kurso ko. Baka may dahilan ka talaga kung bakit dito mo ako nilalagay. Sabi ko kay Lord, turuan mo na, alam ko this is where you want me. So turuan nyo na lang po ako kung paano ko po mamahalin yung kurso ko. Paano po ako mag-enjoy, paano ko po siya
mamahalin at mag-grow sa course ko. So eventually, nung pag-graduate po ako, um, kasi po, nung pag-graduate po ako, ililid po pala ako ng Lord in full-time ministry to work for a non-profit organization. Yun po pala ang dahilan kung Oh. bakit sa ngayon po doon sa ministry na pinagtatrabahuhan ko, communications po ako. Ako po ang external relations and communications sa Oh. Wipe Every Tear. Opo. So, Mm. konektado po talaga. Oo. Teka nga, anong age ka nagsimulang magtrabaho? Pagka-graduate ko po, nasa 22 po ako noon. Mm. First job ko po siya, first and only job, ang Oh. Wipe Every Tear. Nag-start po ako magtrabaho 3 days after ng graduation ko sa Wipe Ah, Every Tear. ang Opo. galing naman. Okay. Pag-usapan nga natin, anak, yung graduation mo. Dahil ang sabi mo, di ba, babalikan ko lang, ayaw kong dumagdag sa problema ng mga magulang ko. Ito ba ay isang naging malalim na motivation sa iyo para ang lagi mong iuwi ay puro karangalan at hindi kahihiyan? Opo, at the same time medyo mabuti po siya kung titingnan po natin 'no, mabuti po talaga siya. Pero nagkaroon po ng punto na, sobrang nabigatan po ako sa pressure. Kaya kinailangan ko po yung Lord. Kasi po nung college po ako, nagkaroon po ng point na naging scholar po ako. So, ano po yun, parang medyo na-pressure po ako na kailangan kong sobrang galingan sa school. Para, yun nga po, para hindi makadagdag sa problema ng magulang ko. Kasi hindi rin naman pumura yung tuition sa Lasal. So parang ang iniisip ko, kailangan galingan ko sa school para hindi na kailangan magbayad ng tatay ko para sa tuition ko. So talagang tinatrabaho ko po siya, pero hirap na hirap po ako noon. So nagkaroon po ng time noon, iniiyakan ko pa po yung kapatid ko noon kasi nakatira po kami sa condo noon. Sabi ko, nahihirapan ako na i-continue yung scholarship ko kasi sobrang hirap nung academics. Tapos may pressure na kung mawala sa akin yung scholarship ko, kailangan sasaluhin ako syempre ng tatay ko. Pero alam ko, dagdag yan sa kailangan niyang isipin. So sobrang naano po talaga ako, na pressure nun. And I think parte na rin nun, the Lord, what the enemy meant for evil, the Lord will turn into good. So even in that situation, no, na sobrang nape-pressure ako, kailangan po kasi minsan nabo-broken tayo para pumasok ang Lord. Kasi Yeah. pagka kailangan lumuhod tayo in humility before God na parang, Lord, hindi ko kaya to nang wala ka. Kaya siya pumapasok kasi si Lord hindi naman siya basta-basta magpupumilit. Minsan we have to invite Him sometimes na, Lord, I need your help. Hindi ko to kaya mag-isa, hindi ko to kaya na gawin on my own. I need you to help me. I'm only a human being, but you know everything. You are God. So you need to help me, God. So kailangan minsan, nagkaroon po ako ng moments talaga throughout yung childhood ko hanggang sa pagtanda ko, even now, maraming moments na I have to kneel down before the Lord and sabihin ko, Lord, I cannot do this. And I try as much as possible na yun yung maging posture ng buhay ko before God, na lagi akong nakaluhod before Him, knowing na wala ako kung wala siya. Kaya po only Jesus, di ba? Siya lang, lahat ng nalampasan ng bawat tao, even yung kunwari sa buhay ko po, every blessing, every hardship that I was able to walk through, it's not because mabuti akong anak or masunurin ako or magagaling yung mga magulang ko. It's only Jesus. Kasi kahit tingnan niyo po sa ibang mga pamilya or sitwasyon, pwedeng perfect yung itsura pero may kulang. Lagi po sinasabi po ni Pastor Don kanina, parang maayos pero parang may kulang. There will always be something missing kung wala si Jesus sa equation. Kung hindi siya Amen. yung sentro ng buhay mo, kung hindi siya yung source, kung hindi siya yung nagpapatakbo ng buhay mo, laging magkakaroon ng kulang. When you try to live your life on your own, kung ikaw lang,
sarili mong kakayahan, sarili mong plano, laging magkakaroon ng kulang, laging magkakaroon ng parang hindi siya swak, or you will never make it in the way that you're designed to be. Yeah. So, yun po. Nako, alam mo ba, habang ikaw ay nagkukwento, para kung naririnig yung aking anak na panganay na nagkukwento, yung anak namin ni Pastor Dong. Si Jed at the age of 12, ganyan din ang nasa puso't isip niya. Gusto niya magbigay ng karangalan sa amin. Alam mo ba, at the age of 12, nag-aral siya sa Kuala Lumpur, Malaysia. All expenses paid. Merong nag-scholar sa kanya, nagpaaral. Mga 5 years siya doon. Tapos nag-aral siya sa International College of Music. Umuwi siya dito sa Pilipinas. Sabi niya, ma, parang hindi ko kaya ditong mag-aral. So binalik namin siya ng Malaysia. Tapos nakapasa siya sa Berklee College of Music, nakakuha siya ng scholarship. Pero dahil kulang pa kami ng pera, pinag-aral namin siya sa Singapore ng Bible School. Saka siya pumunta ng Boston. Ngayon, kailangan niyang i-maintain yung scholarship. Ang hirap lado. Sabi niya, ma, ang hirap talaga, ang mahal, ang hirap, ang taas ng standard. Pero salamat sa Diyos, alam mo ba, anak ting, makakakuha siya ng mataas na grade yung scholarship niya. Nataasan niya pa yung requirement ng school. At ang ibinibigay sa kanya ay pera. Sa atin, pagka tumaas yung grade mo, ang ibibigay sa'yo either medal or certificate. Doon pala sa kanila, ang ibinibigay ay pera. Halimbawa, nadagdagan ka ng $500. So, inidadagdag yon sa kanyang scholarship. Salamat sa Diyos kasi nga ay talagang yung hirap, pagod, worth it yung sinasabi mo na ang hirap. Tapos laging sinasabi ng anak ko, sabi ni Hadasa, Kuya, paano mo natatagalan ng hirap dito? Alam mo, sabi ng anak kong panganay, hindi ko to ginagawa lang para sa sarili ko. Gusto ko magbigay ng karangalan sa pamilya natin. Lalo na sa ama natin. Isipin mo, anak, ang papa may kapansanan. Isipin mo, ang background, talagang kung titignan mo, parang walang pag-asa Only Jesus. Only by trusting Jesus. Amen po ba? Talagang kami nakaka-relate sa'yo. Ang ganda, anak. Napakapalad ng mga magulang na ang mga anak ang iniisip ang dala ay karangalan, hindi kahihiyan. Salamat sa Diyos. Sabi ni Lalin Asuero, Waha! Go, Kari! Outreach coordinator namin yan. Proud kami sa iyo. Sabi Ako din po ni... ba talaga? Ikaw daw Sabi ni Yen Vasquez, you are very blessed to have a parents like them and they are blessed to have a daughter as good as you are as well. Your family and yourself are good examples and such an inspiration. Sabi ni Jovencio Aguilar, a fellow scholar, sayang puro babae ang kids ko at mga pamangkin. Wala akong maireto sa'yo. Wala mo ng reto-reto. Kakausapin mo nga si Lord. Hello, Pastora Shane Francisco sa Abu Dhabi. Teka, meron ako nakitang si Len. Ha? Len Ortega. Sabi ni Ate Lizelle Ortiola. Ortiola pala. No. Amen. Only Jesus talaga. Dumarating talaga sa time na may hinahayaan tayo ni God sa pagsubok. Kasi minsan, we really defend on our own strength. Pero hindi talaga po, we really need God in our life. Ang buhay pag wala ang Diyos sa buhay natin. Amen. Praise God. Kwento mo nga sa amin ang iyong trabaho ngayon. Ayan. So, ang Wipe Every Tear po ay tumutulong sa mga babae na nasadlak sa red light district or sa prostitution po. And so, tinutulungan po namin sila na magkaroon ng bagong buhay. And ang iniisip po ng karamihang mga Pilipino ay pinipili po ng mga babae na nagtatrabaho doon ang buhay na iyon. Pero kung kayo po kung kausapin niyo po sila, malalaman niyo po na sila po ay naloko sa trabahong iyon, binenta ng sarili nilang mga kamag-anak, at kung hindi man, kung pinili nga nilang magtrabaho doon, yun na lang ang option nila. Kasi kunwari, kung sila po ay single mom at may mga anak at iniwan sila ng kanilang partner at ang educational attainment lang nila ay grade 3, di po ba sa Pilipinas kailangan meron kang college degree?
para Oh. makakuha ng isang magandang trabaho, Oh. nahihirapan sila makahanap ng trabaho na magbibigay ng kaagarang solusyon sa sitwasyon nila. So sila po ay kumakapit sa patalim. So yun Mm. po yung mga kwento ng buhay nila. Kaya ang Panginoong Diyos po, ang puso po niya ay nagbo-burn para sa mga babaeng ito. At hindi lang para sa kanila, pero para din sa mga lalaking kailangan din ang Panginoong Jesus. Kasi po ang Amen. mga lalaking, mga customer, pati po yung mga nagbebenta ng mga babae. Masama po ang ginagawa nila, pero ang Panginoon po ay namatay rin para sa kanila. Yes. So, pati rin po sila, ang pinagpe-pray din po namin na sila po ay ma-meet nila ang Panginoong Jesus. Kasi kailangan din po nila ng kalayaan sa sa buhay nila. So, yun po ang ginagawa ng Wipe Every Year. Pinapag-aral po namin ang mga babaeng tinutulungan namin hanggang makapagtapos ng kolehiyo at tinutulungan po namin silang makahanap ng trabaho. At habang nasa poder po namin sila, pati po kung may anak sila, yung mga anak po nila ay sponsor din po namin sa kanilang pag-aaral. Lahat po ng pangangailangan nila ay binibigay namin, pati po livelihood opportunities. So, pwede po kayo bumili. It's called Tayo Collective. Pwede niyo po kami search. Nasa Lazada and Shopee kami. Yun po ay mga jewelry, mga soap, essential oils na gawa ng mga babaeng na-rescue namin from the sex trade, from mga bars sa Angeles City, Pampanga. So, yun po ang ginagawa ng Wipe Every Year. Total, kasi po pag nagligtas po kayo ng babae sa prostitution, tinanggal mo sila doon, kailangan patuloy yung proseso ng freedom sa kanila. So anong nangyari? Kami, ang pangunahing ginagawa namin syempre ay ang Panginoong Jesus. Kailangan nila ang Panginoong Jesus. So yun po ang approach namin. We introduce them to the Lord, help them walk with the Lord, find healing and freedom sa Lord. And sineset up namin sila for success. Kasi kung tanggalin mo lang sila sa mundong iyon at wala kang gawing ibang bagay para matulungan sila magbago yung buhay nila, babalik lang sila doon kasi yun lang yung tingin nilang halaga nila eh. Parang nagbago na yung halaga nila sa sarili nila. Sinasabihan sila na yan lang yung kaya mong gawin. Yan lang magiging value mo is ibenta ka sa mga bar. Pero pagsabihan mo sila kung ano ang tunay na halaga nila sa Panginoong Diyos at hindi mo lang sila sasabihan, tapakita mo sa kanila na yun talaga yung halaga nila. So tutulungan mo silang magbago yung buhay nila in the way the Lord wants them to walk. Talagang makikita niyo po yung transformation ng mga babae. Right now, 2011 po kami nag-start, 2012. Naka 61 college graduates na po kami. Sa Wow. Wipe Every Year. And there will be more. Naniniwala po kami na the Lord wants to continue doing this and wants to continue setting His daughters free. Nakakamangha ang napasok mo. Ang layo sa natutunan mo. Yung iba, kailangan successful na ballet dancer, ballerina, successful na manganganta, successful na manunugtog. Parang ang layo, ano? Anak, napakalayo. Hindi ka ba tinatanong ng magulang mo? Parang ang layo naman ng expertise sa iyong napuntahan. Parang siguro po yung tatay ko, hindi niya ina-expect. Kasi syempre po, pinag-aral niya ako, ganyan. So, ang expectation niya is, papasok ako ng corporate, di ba? And then, yung sa nanay ko naman po, marami po kaming naging usapan yan. Kasi po yung mama ko, nag-secular siya for a few years, tapos tsaka siya nag-full-time ministry. So, ang sabi niya sa akin noon, kasi nung nilapitan ko po yung mama ko, open po kami ng mama ko sa isa't isa. Sabi ko sa kanya, ma, feeling ko mag-full-time ministry ako pagkatapos ko ng college. Tapos feeling ko dito ako sa Wipe Every Year.
Ang sabi po sa akin ng mama ko, "Ipag-pray mo anak kasi ano, baka naman gusto mo muna mag-ano, corporate world ng mga Oo. 2 years, matutunan mo muna yung mga tricks of the trade kumbaga. Opo, oo. Tapos nun dalhin mo yon yung natutunan mo sa mundo, dalhin mo sa pagserbisyo sa Panginoon." Sabi Mm. ko, "Oh, sige." Ta's pinag-isipan ko po, pero alam ko po sa puso ko nung nag-usap kami ng Lord, ano na po talaga, kailangan ko mag full-time ministry. So nung Oh, nag-uusap po kami ulit ni mama, sabi ko sa kanya, "Ma, ito talaga yung gusto ng Lord sa akin." Sabi po mm. niya sa akin, "Alam mo anak, kaya lang ako nagtagal sa secular world kasi hindi ko pa alam kung ano yung calling sa akin ng Lord. Nung Hmm. nalaman ko lang yung calling sa akin ng Lord, tsaka lang ako umalis ng secular." Sabi niya sa akin, ngayon pa lang alam mo na kung saan ka tinatawag ng Lord." Sabi niya, "Sige, go, puntahan mo na." So, Wow. yun Wow. po. Tapos parang para sa akin naman po, um, parang hindi ko po ine-expect na ito, pero I always knew na hindi po ako pang corporate. Nung Mm. 6 years old po ako, naalala ko po ito nung, yung kaibigan po ng mama ko bumisita po sila sa bahay namin. Ta's tinanong niya po ako, 6 years old po ako nito, sabi nila, "Carissa, what do you want to be when you grow up?" Tapos sabi ko po, "Missionary." Tapos nun, di Ah. ko pa maintindihan nun. So siyempre nung lumalaki ako, nag-iiba, gusto ko maging chef noon, gusto Mm. ko pumasok sa media, gusto ko pumasok sa public relations, nag-iba-iba po talaga lahat. Pero nung mga high school po ako, parang binrake po ng Lord yung puso ko for the broken, the poor, and the oppressed. And nagsimula po yon nung ano, siyempre po ine-expose po ako ng mama ko nun nung bata ako, nung nagwo-work siya with abandoned children, Mm. nagse-serve sa mga community. So nakikita ko po yon. Pero nung mga high school, college na po ata ako nun, bago po ako mag-18, may napanood po akong, sa news noon na parang CCTV footage po siya na may dalawang bata po na na ano, na mamalimos pero street children natutulog po doon sa kalsada. Tapos po may pinakita po na hindi ko na lang po idedetalye, pero may lalaki pong dumaan na, may masamang ginawa doon sa batang babae. At, Mm. nakita po yun sa CCTV at paggising ng batang babae, umalis lang po yung lalaki, parang walang nangyari. So, para Mm. sa akin po nung napanood ko yun, ano po talaga, binrake po talaga ng Panginoon yung puso ko para sa kanila. Kasi dito na po pumapasok yung alam ko po yung privilege, na nabuhay po ako sa isang pamilya na lahat po ng pangangailangan ko ay binigay at pinoprotektahan po ako at hindi po ako namulat sa, evil ng mundo. At nakita ko po 'tong batang babaeng ito na namulat na sila sa kadiliman ng mundo na at 3 years old lang. Um, Sabi ko, kailangan may gawin ako. So nung 18 years old, usually po 'pag 18 debut. Hindi po Oo, ako mahilig kasi sa mga nasa akin yung atensyon. oo. So, sabi ko po sa mama ko nun, "Ma, gusto kong dalhin sila, gusto ko kumuha ng mga, batang nasa kalsada, mga street kids. Gusto ko silang isama sa Enchanted Kingdom Hmm. para kahit isang araw lang maranasan nila na bata sila, um, na hindi nila kailangan isipin na kailangan nila protektahan yung sarili nila." So, yun po yung ginawa ko. So, simula po nun na binrake na po talaga ng Lord yung puso ko for the poor, the broken, and the oppressed. And nung binrake din po ng Lord yung puso ko for women na binebenta, mga trafficked women, ang inano lang po sa akin ng Lord talaga is ang pagkakaiba lang po ko at ng isang babaeng nabebenta sa isang bar ay ang pamilya or ang environment na pinanganak kami. Sabi ko, ang pagkakaiba lang namin is meron akong blessed ako na may pamilya ako, may mga magulang ako na may kakayahan para
bigay sa amin yung mga pangangailangan namin at ipag-aral kami at protektahan kami. Pero wala sila nun. So doon po nagsimula talaga kung bakit gusto ko tumulong. Kasi wala po kaming pagkakaiba ng babae na binebenta sa bar. Yun lang po ang pagkakaiba namin. Ay yung sitwasyon na kinalakihan namin. Pero parehas kaming mahal ng Diyos. Parehas kaming anak ng Diyos. Parehas kaming namatay ang Jesus para sa amin. So, yun po yung in a short explanation kung paano po ako pinasok ng Lord sa ministry na ito. Alam mo ba, nakikita ko yung puso ko sa iyo. Yung ang nanay ko, noong 1991, tinaningan ng buhay. At sabi ng doktor, 3 months to 6 months to live na lang siya. Yun yung naging turning point ko na tinanggap ko si Jesus sa buhay ko. At alam mo, nung ang miracle ng Panginoon, pinagaling ng Diyos si nanay. Dinugtungan ng Diyos ang buhay niya ng 17 years. Mula noon, sabi ko, lahat ng may sakit hahanapin ko, ipapakilala ko si Jesus. Talagang tama ang sabi ng Bible, find the need and meet it. Find the need and meet it. Talagang mga ka-daily life sharing, isang anak na napakasagana. Ito yung talagang nagpakumbaba, the blessing of obedience. Ang blessing ng obedience, it is God who will protect you. Talagang napakaliwanag yung heads of protection sa buhay niya. Nakakaiyak talaga to. Sakit ng mata ko talaga dito, Papa. Kailangan ko magbasa. Kaya mo ba pang magbasa, mahal ko? Sabi ni Lisel Ortiola, isa pa to nagpapaiyak. Kailangan ko ng doble bistang salamin. Sabi niya, totoo po, sobrang sakit. I was once work sa ganyang mundo. I have no choice kasi breadwinner po ako. 7 po kami. At the age of 13, I need to work for my family. I came from a sobrang gulong pamilya. May nalulung sa drugs. Ang tatay ko at the age of 17, pinasok ko ang mundo ng mga babaeng mababa ang lipad. Ang tawag ng karamihan, pero hindi po siya madali. Sobrang hirap lumaki sa magulong pamilya. Hirap nito. Tapos mapupunta ka pa sa landas na ayaw mo, pero dahil kailangan mong mabuhay at kailangan kong buhayin ang mga kapatid ko at ang mga magulang ko. It is not easy to work sa club kasi ako mismo, sabi niya, That time. kasi ako mismo nawala. Ito to. Ayun. Kasi ako mismo, That time. that time, sobrang baba ng tingin ko sa sarili ko. Ang hirap. Alam mo anak, ang ganda nung binanggit mo kanina na sabi mo na sila man din ay babae, anak ng Diyos, nagmahal ang Diyos sa kanila. Magkaiba lang talaga ang status nila o sitwasyon sa buhay. Pero namatay din ang Panginoong Hesus sa kanila. At nabuhay para din sa kanila. Talagang yan ang puso ng Panginoon. Alam mo, anak, ang palad mo, talagang you are filled with the Spirit of God at a very young age. Isipin mo kung ano yung nakikita talaga ng mga bata, napipicture nila, hindi nawawala sa isip nila. Dahil nakita mo ang mama mo, mula noon ay nagmisyon, mula noon tulong ng tulong. Kaya tignan mo kung ano ang itinanim, yun ang aanihin. Kung ano yung pinapakita natin sa mga anak, yun ang kanilang gagayahin. Mhm. At magpakalayo-layo man sila, pero yung salita ng Diyos ay hindi nila maiwawaksi sa buhay nila. Sabi, Kaya tingnan mo, Pastor Dong, yung ginawa ng Panginoon, only Jesus can do this Amen. in a person's life. Amen. Anak, bakit ka dumating sa ganon na, alam mo ba na ang taas na ng kalagayan mo, di ba? Kung matitingnan mo, bakit ko kailangang dungisan ang sarili ko? Bakit kailangan kong pumunta sa mga ganong lugar? Ang taas ng danger doon. Lalo na pagka may mga gang na humahawak sa mga ganyang mga kababaihan, lalo na kapag kaalipin sila ng mga nakakatakot o mga pinagbabawal na gamot. Di mo ba nakikita yung danger na pinasok mo?
Nakikita ko po yon and aware po ako sa mga yon. Pero po ang lagi ko pong tinitingnan is kung nandito po si Jesus ngayon, Mm. nasaan po siya? Wow. Saan po ba pupunta ang Panginoong Jesus? Kung nandito siya, katawang tao, sino ang pupuntahan niya? Sino ang lalapitan niya? Sino ang una niyang kakausapin? Ang iisipin po ng karamihan, tingin po nila ang pupuntahan ng Panginoong Jesus ay ang pinakasikat na pastor. Oo. Ang taong may pinakamaraming nagawa para sa kanya. Ang tingin ko po, based sa kung paano po nabuhay si Jesus na ikinukwento po sa atin sa Biblia, lagi niya pong pinupuntahan ng mga taong hindi pinapansin ng mga iba. Isa pong kwento niya, yung Samaritan woman. Ginagawa niya po ang taliwas sa iniisip ng mga tao. Nilalagay niya po ang sarili niya sa lugar para mahusgahan, para makutsa ng ibang tao. Pero gagawin niya po yun para mahalin ang mahal niya. So, yun po ang nasa isip ko talaga. Mahirap po, syempre. Hindi natin alam kung ano yung magiging dadatnan natin, di ba, pagka pumunta tayo doon. And lahat po kami sa team namin, every time po kami, bago po kami pumapasok doon sa mga bars, lagi po namin talagang nilalagay ang sarili namin sa ilalim ng authority ng Panginoon. Nag-worship and pray kami for hours. Kasi alam namin na ang kaaway namin ay hindi flesh and blood. Yes, yes. And so, kailangan po talaga ninalaban yun sa spirit, in the spiritual realm. And hindi namin alam, pero alam namin ito ang gusto ng Panginoong Jesus. And hindi ba siya karapat-dapat na gawin ito? Hindi ba siya karapat-dapat na ibigay yung buhay natin sa Kanya? Kung yun ang sabi natin na binigay natin ang buhay natin sa Panginoong Jesus, hindi yan isang parte lang ng buhay natin. Lahat yan. Even yung karapatan natin na feeling natin ay na pinapakinggan tayo, karapatan natin na maging tama, karapatan natin na maging safe, or lahat yun, pag binigay natin ang buhay natin sa Panginoong Jesus, lahat yun kasama. So wala tayong karapatan sa ganun, kasi lahat yun binigay na natin sa Kanya. So kapag hiniling sa atin ng Panginoon na pumunta sa isang lugar na hindi pinupuntahan ng mga tao, para mahalin ng mga taong hindi tinitingnan ng iba at hindi pinapansin ng iba at hinuhusgahan ng iba, gagawin natin yun. Kasi yun ang hinihiling niya. At kung binigay natin ang buhay natin sa Kanya, kasama na yun. Mahirap, pero bawat bagay po, isa sa po natutunan ko rin, sa bawat bagay na hinihiling sa atin ng Jesus, ng Panginoon, may kaakibat na grace para gawin ito. Hindi niya tayo sasabihan na, anak, gawin mo to, pero hindi niya tayo bibigyan ng kaakibat na grace or ng kalakasan or ng mga tao na kakailanganin natin para magawa yung hinihiling niya sa atin. Laging may kasama yan, laging nagpo-provide ang Lord para gawin kung ano man yung gusto niyang ipagawa sa atin. Hindi niya tayo iniiwan para gawin yun ng mag-isa. Amen. Alam mo, Pastora, ay gusto ko lang kabitan ng salita ng Diyos ito, no? Paano ba natin na-discover ang kalooban ng Diyos, the will of God for your life? Ang kalooban ng Diyos, the will of God, lagi niyang connected doon sa desire ng iyong puso. Connected lagi yan, nakakabit lagi yan sa nasa ng puso. At isa doon sa Proverbs 4:23, sabi doon, keep your heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Kumbaga, kaya nangyari yan sa iyo, anak, kasi yung desire mo sa puso mo na
yung sinabi mong only Jesus, kasi ikaw nagbigay ng tema nito, only Jesus. Yung desire mo na yan, hindi yan nakakonek sa natapos mong pinag-aralan. Kundi nakakonek yan na ang iyong puso kabit ng langit eh. Tagus langit ito eh. Kaya yung mas mataas, dinala ka nung, yung iron of the soul, dinala ka ng Panginoon, binitbit ka ng Panginoon para magiging contact point niya para yung desire ng Diyos maabot yung mga taong ito. Yan ang dahilan kung kahit na ikaw siguro logically, ba't ba ako nandito sa ganito, hindi naman ito ang natapos ko? Logically ganyan eh. At yung iba naman logically, madalas kapag ang logic kapag ginhawa na, bumababa yung bumababa yung essence o essence nilang maglingkod eh, kasi panatag na sila, ginhawa na sila. Pero ikaw anak hindi eh. Yung ginhawa mo, hindi yun ang ibig sabihin na yun ang magdadala sa'yo doon sa tuktok ng iyong totoong tagumpay. Yung ginhawa mo, ang nakita ko ay paano maparangalan si Jesus. Amen. Yan yung desire ng puso. Inhale, mga ka-daily life sharing. Yan pa ba kayo? Hallelujah! Real life, real talk. Amen. Real life talk. Ito po ang ating programa. Talagang marami talaga tayong matututunan sa buhay ng isang kabataan, isang dalaga, na makikita natin ang Diyos ang nag-iingat sa kanya. Ang sabi ni Pastora Shane Francisco sa Abu Dhabi, ito, praying for protection sa iyo at sa buong team. May the love, mercy, and grace of the Lord be felt sa lahat ng mga na-rescue and to all the women who are distressed. Sila Amen. po ay All for Christ Church sa Abu Dhabi. Yan. Thank you po. Sa lahat po ng mga nakakarinig, tayo ay bumili ng produkto ng Tayo Collective. Tama ba? Opo, tama po. Opo. Tayo na Tagalog na tayo? Opo, tayo. Opo. Yan, sige. Ipopromote natin yung Tayo Collective na yan. Tumulong tayo lahat ng mga, Oo nga. sabihin mo yung anak sa amin at tutulong kami para in a special way, magamit ito ng Panginoon. Maraming buhay ang maliligtas. Tama ang inyong ginagawa. Alam mo, you are answering the Great Commission. We have to reach to those who are unreached. Yeah, responding. Opo, alam mo, maraming mananampalataya. Anak, sandali, manenermon lang ako ha. Sige. Ito role ko dito eh. Ang role ko dito sa daily life sharing, banat, binat, bunot, bakbak. Tingnan mo, meron pa talagang mga ganitong mga kabataan. Oo nga. Pinili ang maging marangal kaysa maging hangal. Sabi tuloy ni Clepton Manila, grabe ang iyak ko kasi po grabe ang puso sa pagtulong ni sister sa ibang tao. Tama yan. Imaginein mo ang taas ng danger sa kanyang ginagawa. Kutis porcelana. Pero tingnan mo, anong pinili niya? Anong danger ang sinasabi niyo? Meron pa bang hihigit sa ginawa ni Jesus? Kaya nga, Jesus saves. Kaya nga sinasabi niya, only Jesus. Alam mo po, ito talaga ang gusto ng Panginoong Jesus. Ang battle cry natin bilang mananampalataya, bilang Kristiyano, yung mga naligtas na, huwag mo na yan. Alam mo, minemaintain mo na lang mga yan, naging matigas na ang ulo nila, sobra na silang komportable. Ang kailangan ay maabot ang mga hindi mananampalataya. Ayun, Sabi ni Jane Hernandez, anak ng pastor, super tapang po. Pero kapag talagang si Lord ang nagsabi, sunod lang ng sunod. Amen. Hallelujah. Anak, hinihingi na yung link, no? Mm-mm. Ng ano yan? Tayo, Oo, mamaya, oo. ibibigay po Ayoko na. namin sa inyo. Bibigay namin sa inyo. Suportahan natin ang napakagandang ginagawa nila. Kung ngayon ay 61 na ang napag-graduate nila ng college. Amen. Grabe to. Anak, bilang isang nagpapahayag na only Jesus, yan. Kausapin mo nga ang lahat ng mga nakikinig dito sa ating programa. At nanonood para tayo naman ay para hamunin mo sila. Huwag silang matakot, maglingkod sa Panginoon. Sige nga anak. And para po sa ating lahat ito, no, na naniniwala sa Panginoong Jesus at ibinigay na natin ang buhay natin sa Panginoong Jesus,
At para naman po sa mga taong hindi pa tinatanggap ang Panginoong Jesus, importante po na malaman natin, ibinigay ng Panginoon ang lahat sa atin. Binigay niya po ang lahat-lahat sa atin, ang buhay niya para sa atin, para tayo po ay maging anak ng Diyos. Kung yun po ang binigay niya sa atin, kaya po natin ibigay ang lahat sa Kanya. So, ang tungkulin po natin bilang anak ng Diyos ay hindi tumitigil sa pagtanggap sa Kanya, kundi kailangan gawin din natin kung ano ang ginagawa ng Panginoong Diyos. Ang sabi ng Panginoong Jesus, I only say what my Father is saying and I only do what I see my Father doing. So dapat ganun din po tayo. Dapat tayo po ay sinasabi natin kung anong sinasabi ng Panginoon at ginagawa natin kung ano ang ginagawa ng Panginoon. So ito po ang challenge ko po sa inyo, sa lahat po sa inyo na gustong magserbisyo at mahal na mahal ang Panginoong Jesus. Tingnan po natin kung nasaan ang Panginoon, kung ano ang tinitubok ng puso niya, at kung ano ang ginagawa niya. At simula doon, malalaman natin kung saan dapat tayo ilalagay ng Panginoong Diyos. Kaya po natin to. This is the Lord's work. We need to go to every nation, to every part of the world, and to lead people to meet the Father, meet God. Ito ang binigay sa atin ng Panginoong Diyos. We have been given the ministry of reconciliation, na i-reconcile ang mga anak ng Panginoon sa Ama. So yun po ang dapat na ginagawa natin. Kahit po ano po yung maging itsura niyan, kahit kausapin niyo po yung security guard sa bangko niyo, kausapin niyo po yung yung Grab driver niyo, i-bless niyo po sila, sabihin niyo po sa nagka-cash register sa grocery store na Jesus loves you. Alam mo ba, mahal ka ng Panginoon. Kahit sa simpleng ganon, we're already directing people to the love of the Father, to Jesus. And so, yun po ang gusto ko pong i-challenge sa inyo ngayong araw na ito. Only Jesus can do this. And He is the only one worthy. Siya lang ang karapat-dapat. Siya lang ang may kakayahan. It is only through Him, unto Him, and for Him. All things, lahat ng mga bagay na ito is through Him, for Him, and unto Him. So, ito po ang disenyo sa atin ng Panginoon. Yun lang po ang hinihingi ng Panginoon sa atin ay mamuhay according sa kung paano niya tayo dinisenyo. Hindi sa kung paano natin gusto, kundi sa kung ano talaga tayo. Oh, amen. Amen. Nako, ang bilis ng oras. Hallelujah. Sige, sa susunod, magkakaroon ulit tayo ng part 2 para ma-educate mo kaming lahat ng mga nakikinig. Ito ang kailangan nating naririnig. Mga ka-daily life sharing, mga ganitong kwento, punong-puno ng aral, kapupulutan ng aral. Ayan na, sinasabi na po ni Ma'am Rebecca Angeles. Ang pangalan po ay Tayo Collective. Hanapin niyo po yan, Tayo Collective. Suportahan po natin ang kanilang napakahalagang mission na ito at ito po ay nakakatulong, nakakapagbuo ng maraming buhay. Ito ang napakagandang suportahan. Amen po ba? Yeah. Ilang buhay ang lalaya. Yes, amen. Salamat sa iyo. Napakagandang dalaga. Magandang loob at labas. Bago tayo maghiwalay, maaari mo bang ipanalangin ang lahat ng mga nakikinig, lalo na maraming magre-replay, I do believe, para ang lahat ng mga ito ay makita din nila yung isang hamon na tinanggap mo na siyang nag-ingat sa iyo hanggang sa ngayon. At naniniwala kami na mag-asawa, may inihanda ang Panginoong lalong higit na magandang bukas para sa iyo. Amen. Amen. Thank you po. Yes, thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat dahil itinakda niyo po ang araw na ito sa bawat pong nakikinig ngayon, nanonood ngayon. Hindi po pagkakamali na sila po ay nakikinig at nanonood ngayon dahil gusto niyo po na marinig nila ang kwento na ito ngayon. Panginoon, tulungan niyo po kami na matutong mag-surrender sa inyo, Panginoon, sa bawat bagay, Panginoong Diyos.
Dahil ang buhay namin ay hindi na po sa amin, ito po ay sa inyo lamang. Lord, turuan niyo po kami kung paano po mamuhay, na kung paano niyo po kami ginawa, kung ano po ang gusto niyo pong gawin namin, kung saan niyo po kami gustong papuntahin, ano po ang gusto niyong sabihin namin, ano po ang dapat namin hawakan, sino po ang dapat namin ipagdasal, sino po dapat ang pakainin namin, sino po ang dapat iahon namin sa kadiliman, Panginoon. Amen. Turuan niyo po kami, tulungan niyo po kami. Holy Spirit, I pray right now Lord. that you would fill every single person listening to this under the Amen. sound of my voice. Holy Spirit, would you come and fill them and change Amen. their lives, God, Amen. that their lives will be sold out for you. Lord, Amen. that they will be laid down lovers of Jesus. Lord, Amen. na lahat po, they Amen. will count Thank you, everything Jesus. as a loss. Kung Amen. wala ka, Amen. Lord. I pray, Hallelujah. Lord, that you will be our Yes. only and true desire and treasure, Amen. Lord. Yes. Yes. And I Thank also you, Jesus. speak this, Lord, pati po sa mga kabataan and younger generations, God. I thank you, God, that you are raising up young people, Lord, that will love you and serve you, Lord God, with all their hearts, Lord God, with all their might, Amen. Lord God, with everything that they are, God, that they will Thank you, lay Lord. down their lives in front of you at your feet, God. May our Amen. lives be burning for you, Jesus, that it will be a pleasing aroma for you, God, na maging na matutuwa kayo, Lord, sa aming Amen. buhay, hindi dahil sa ginagawa namin, kundi Thank dahil you, sa Lord. puso namin na broken para sa iyo, Panginoon. So I thank you, God. Turuan niyo po kami na malaman din, Panginoon, na kapag nasa inyo kami, walang kulang sa Thank you, buhay Lord. namin. Hindi po kami in danger. We are not poor. We are not hindi po kami dehado, Lord, pag kami ay nasa inyo. And I thank you, God, that in you we are victorious, we are more than conquerors. So we thank you, God. We pray that you would help us take on this call, this Amen. charge, Lord, kung ano po ang gusto nyong ipagawa sa amin. May we take it wholeheartedly and run, Lord God, the race that you have laid out for us, only for you, Jesus. Only Amen. through you, Jesus, and only unto Amen. you, Jesus. Yes, We Lord. thank you, God, in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Yes. Mga ka-daily life sharing, ano ba ang ibibigay natin na hindi pa sa atin na ibigay? Yun. Oo nga. Lahat ay ibinigay na sa atin. Di ba sa Genesis pa lang, bago niya tayo nilikha, ibinigay niya ng lahat ng kailangan na tayo. Yes. Bago nila lang ang tao. Amen. Bago tayo nilalang. Kaya bukas ang pag-uusapan naman ay in His presence. At Wow. ang guest natin bukas ay from Magalang, Pampanga, si Fonny Alfonso. Wow. Salamat Amen. sa Diyos. Salamat ng marami. Only Jesus. Salamat sa iyo, Carissa. Talagang Thank you po. the blessing of obedience ang ibinigay ng Panginoon. At kami naniniwala at aming idinideklara patuloy ang pag-iingat ng Panginoon ay sumaiyo. At kung may dumating man na tamang lalaki para sa iyo, ay yung palalakasin ka, patitibayin kayo, at makakasama mong maglilingkod sa Panginoon. Sa Amen. hari ng mga hari, only kay Jesus. Yes. Yes. At habang Yes. si Kristo, anak, ang nagahari sa kanan ng Ama, nakaupo sa kanan ng Ama, ay hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Amen. Amen. So, God bless you. Thank you, anak. Salamat Amen. sa Thank you buhay po. mo. Salamat mga Salamat ka-daily po. life sharing. Yes, salamat sa inyong lahat. Amen. Thank